inyong diwa. Pagsaksi sa mga pangyayaring hindi mo sukat akalain. Mga kampo ng kaniliman! Huwag kayong lalapit sa akin! Mga kababalaghang hindi kayang tanggapin ng inyong isipan. Nagaganap tuwing sasapit ang gabi ng lagi. Magandang gabi, kaibigan. Akala natin ang mga taong nag-aanyong baboy, pusa, paniki ay mga kwento lamang. Ngunit sa kalagitnaan natin, maaaring kasama natin silang namumuhay. Naghahanap buhay din na parang normal na tao. Ngunit pagsapit ng dilim, sila'y umaatake at hindi natin alam kung ano ang bubusog sa kanilang gutom na katawan. Samahan niyo kami muli sa gabing ito. Sisimulan natin ang isa na namang kwento ng kababalaghan na pamamagatan natin. Tigre. Sa isa na namang gabi ng lagi. Nasaan na kaya susundo sa akin? Nakababa na lahat ng pasahero ng tren. Pero wala namang lumalapit sa akin. Rina? Ikaw si Paul? Oo, ako nga. Tayo na. Teka, ang kamay ko. Alam ko, naninibago ka. Pero matagal ko itong hinintay. Paano mo nalaman kung nasaan ako? Simula pagkabata, alam ko kung nasan ka. Kung sinong kumupkup sa'yo. Kung saan ka nag-aral. Pero ang naging buhay ko, itong naging hadlang para hindi agad ako makapagpakilala sa'yo. Paul. Kaya nagpapasalamat ako nang pumayag kang sumama na sa akin. Matagal ako nananabik na makita kang muli. Sa larawan lang kita nakikita. Hindi inilihim ng nagpalaki sa akin na meron Sa ako. bahay na tayo mag-usap.
tayo narinig. Manang Carla, sa Serena. Ay, mabuti't dumating ka na. Inihanda ko na magiging kwarto mo. Nakapagluto na rin ako. Tiyak na magugustuhan mo ang mga putahing inihanda ko. Salamat po. Manang Carol na rin ang itawag mo sa akin. Manang Carla. Magkahawig ka kayo ni Paul. Talaga po? Oo. Hindi maipagkakain ang magkapatid kayo. Salamat naman. Anong gusto mo? Kumain muna tayo o magpapahinga ka muna? Gutom na ako. Sige. Tayo na. Iaahin ko na mga niluto kong para sa inyo. Nagustuhan mo bang mga pagkain? Parang hindi ako matutunawan. Puro karne. Hindi kasi ako mahilig sa karne. Pero masarap ang luto ni Manang Carla. Rina. Paul, pasensya ka na. Hindi ako sanay na hinahawakan ng kamay ko. Pinapunta kita rito. Nagpakilala ako sa iyo sa pamamagitan ng sulat. Dahil sa isang mahalagang bagay. Anong mahalagang bagay? Hindi mo pa alam ang ating lahi. Ano ba ang lahi natin? May dugo ba tayong dayuhan? May kailangan ba akong malaman? Rina, lahi tayo ng tigre. At panahon na para magparami tayo. Ha? Sandali. Bitiwan mo ko. Kailangan natin magsiping upang ipagpatuloy ang lahi na. Ano ba yung sinasabi mo? Magkapatid tayo. Lahi tayo ng tigre. Walang magkapatid, walang magkakamag-anak. Kailangan natin magparami. Kailangan natin magsiping. Kung hindi, permanente na tayong mananatiling tao. Paul, lalabas ka. Gabi na. Sandali lang ako, Manang Carla. Iinom ako para antukin. Hihintayin pa ba kita? Huwag na, may susi ako. Bantayan mo si Rina. Baka may kailangan siya. Oo. Ako na ang bahala sa kanya. Hi! Pwede ako ngayong gabi. Ikaw, pwede ka ba? Magkano? 1,000 lang. Mahal. 500. Call. Game ako. O tayo na. Talagang kailangan ko ng kasiping ngayong gabi. Isasarap ko lang kayo ditong shoe, ha? May iwan na muna kita, Alice. Sige ho, Sir Oliver. Bibilangin ko lang yung kinita nitong gift shop. Magsasara na rin ho ako. Tama. Huwag ka magpagabi. Jack, hinihintay ka ng mga anak mo. Napaligaya mo ako. Good. Ang bayad ko. Sandali. Teka! Ano nangyayari? Ikaw naging isang... Teka! Paano nakapasok ang tigre niyan dito sa motel? Huwag niyong hayaan makalabas. Oliver, kaya mo bang hulihin? Chief. Kami na bahala ng mga kasama ko. Sige, dalhin niyo sa zoo. Ikaw, Sarge, tumawag ka ng investigador. Mukhang patay na yung babaeng nilapa na nasa kama. Huwag mo na kayo lalapit hanggat di namin nahuhuling itong tigre. Good morning, Rina. Mag-almusal ka na. Ipinagtimpla na rin kita ng kape. Si Paul. Wala siya sa kwarto niya. Kanina pa ako kumakatok. Lumabas siya kagabi. Pero hindi pa yata bumalik. Dati na niya itong ginagawa? Minsan. Anong trabaho ng kapatid ko? Nako, hindi ako mahilig magtanong. Nung kinuha niya akong katulong, iyan ang una niyang sinabi sa akin. Huwag akong magtatanong ng personal o anumang bagay tungkol sa kanya.
Pero buwan-buwan naman binibigay yung sweldo ko. Kaya hindi ako nagtatanong. Wala ka talagang alam tungkol sa kanya? Ay, wala. Maliban sa tingin ko ibinata pa siya. At wala rin siyang dinadala ritong babae. Ikaw lang ang ipinakilala niya sa aking kamag-anak. Ang ibig ko sabihin kapatid. Isang kapatid. Talagang magkapatid kami. Pero may mga bagay akong hindi nauunawaan. At gusto ko sana siyang makausap ng maayos. Ang mabuti pa rin mamasyal ka na muna. May malapit na dito. Maglibang-libang ka muna. Mamasyal. Mamaya siguro pagbalik mo narito na uli si Paul. Ang ungol ng tigre nito. Parang kinakausap niya ako. Miss, huwag ka masyadong lumapit sa kulungan niyang tigre. Kaninang umaga lang nahuli yan. May nilapa siyang babae sa motel. Sa motel? Oo. Paano nakapasok ang tigre niyan sa motel? Yun ang iniimbestigahan pa rin ng mga pulis. At isa pa, malapit na magsara tunso. Hanapin mo na yung mga kasama mo at baka mapagsarang kayo ng gate. Wala akong kasama. Nag-iisa lang ako. Hindi ko nga alam kung uuwi pa ako. Mata ng tigre. Nakatitik itong mabuti sa akin. Bakit hindi ko maialis ang tingin ko sa kanya? Malakas ang kutob kong siya ang kapatid kong si Paul. Miss, bakit? Parang natatakot ka. Ang tigreng nakakulong. Galit siya sa akin. Ay, sandali, teka. Oy, saan ka pupunta? Miss, bumaba ka na riyan. Hindi ka naanuhin ng tigre, nakakulong na siya. Hindi ko alam kung paano bababa rito sa puno. Sir Oliver, paano siya nakakit sa puno? Hindi ko rin nakita Mabilis ang pangyayari. Nakita ko na lang tumatakbo siya. At pagdating ko rito, andyan na siya sa taas ng puno. Miss! Kukuha ako ng hagdan na ginagamit namin sa paglilinis sa mga hula at puno, ha? Hintayin mo ako! Tutulungan ka namin makababa dyan! Pasensya na. Hindi ko matandaan kung paano ako nakaakyat ng ganong kabilis sa puno. Okay lang. Siguro, dala yun ang takot mo sa tigreng nahuli namin. Totoo bang nahuli niyo siya sa isang hotel? May pinatay siyang babae? Yun ang duda namin. Yung tigre ang pumatay sa babae. Kasi sila lang dalawang nasa kwarto ng motel ang matuklasan ng mga roomboy ang nangyari. Isa pa, wakwak ang leeg ng babae. Talagang tigre ang posibleng pumatay sa kanya. Bakit kaya? Paano bakit kaya? Ang higit na nakapagtataka, ang sabi ng mga roomboy, may kasamang lalaki yung babaeng namatay nung pumasok siya sa motel. Pero nung mangyari yung pagpatay, nawala yung lalaki. Basta nawala siya at biglang nagkaroon ng tigre sa motel room nila. Si Paul? Ano? May sinasabi ka ba? Ha? Oh, wala. Ay, ako nga pala si Oliver. Ikaw si... Rina ang pangalan ko. Rina, kung wala kang kasama, ipahatid na kita sa katrabaho ko dito sa zoo. Kaya ko na umuwi, Oliver. Pero, matutulungan niyo kaya akong maghanap ng trabaho? Bakit hindi ka magtrabaho sa gift shop nitong zoo? Si Alice ang manager sa gift shop. Sa kanya kita ilalapit. Total, mukha namang mapagkakatiwalaan ka. Salamat, Oliver. Kung ganon, payag ka nang ihatid ka ng mga tauhan ko rito. Gusto ko lang kasi makasigurong walang masamang mangyayari sa'yo. May kapatid ka pala, Rina. Nasaan siya? Hindi ko nga alam, Alice. Kasi nung isang araw pa siya umalis. Hindi pa rin bumabalik. Ay, baka naglayas. Pero sa kanya yung bahay na tinutuluyan ko. Bakit siya maglalayas? Sorry. Akala ko nakatira pa kayo sa parents niyo Ulila na kami. Ang totoo nito, ipinahanap niya ako. At nung malaman kong buhay nga siya, pinapunta niya agad ako rito para magkasama na kami. Kung ganun, dapat nga protektahan kanya.
Bakit kaya parang iniwang kanya? Hindi ko rin alam. Uuwi rin siguro yun. O sige ha, itutuloy ko na yung pagtuturo sa dapat mong gawin dito sa gift shop. At sana makapagtyaga ka muna sa maliit na sahod. Kapag maraming bisita ang zoo, marami namang bumibili ng souvenir items. Kaya may pagkakataon, daragdagan ko rin ang sahod mo. Okay lang. Naiintindihan ko, Alice. Ano yun? Si Bona yun! Ha? Teka, pupuntahan ko siya! Tulungan niyo ako! Bona! Bona! Oh, mabagin langit! Patay na yata siya! Bona! Dadaling ka namin sa ospital. Wala dito sa kulungan ng tigre! Tumawag ka ng ambulansya. Hanapin ko ang tigre. Hindi na siya dapat makapanakit ng mga bisita dito sa zoo. Hindi nyo na nakita ang tigre? Chief, nawala siyang parang bula. At yung kanyang nilapa? Dead on arrival sa ospital. Bakit ba nasa loob siya ng kulungan ng tigre? Tagapagpakain siya ng mga hayop dito sa zoo. Trabaho niya yon. Pero alam mo namang may napatay na ang tigring yon. Oo, Sarge, alam ko. Pero hindi ko alam na pumasok sa kulungan si Bona. Naglilinis kasi ako ng ibang hawla nang marinig ko ang pagsigaw niya. Kailangan mahanap ang tigring yon. Hepe, dapat na rin siyang patayin. Naulol na ang tigring yon. Pero tahimik naman siya nung nakakulong. Wala sa sinyalis na siya'y nauulol nga. Kahit na, dalawa na ang napapatay niya. Sa tingin ko tama si Sargento. Dapat patayin na ang tigring yon pag nahuli natin uli. Sino yan? Manang Carla, may kailangan ka ba? Naantok na kasi ako eh. Maagang pasok ko sa gift shop. Ang tigre! Napapalit ito ng anyo! Hindi! Hindi! Ah! Hindi! Hindi ako makikipagtalik sa'yo! Magkapatid tayo! Bitiwan mo ako! Bitiwan mo ako! Hindi ako sinundan ni Paul! Pero mas mabuting umalis ako dito sa bahay! Saan ako pupunta? Saan ako pwede magtago? Ayoko maging katulad ni Paul! Ayoko maganyang tigre! At pagkatapos ay pumatay ng tao! Hepe, dito may naamoy ang mga aso. Nasundan nila ang amoy ng tigring nakatakas sa zoo. Bahay yan ah. Teka, Chief. Diyan nakatira si Rina. Sinong Rina? Isa sa mga tauhan ko sa zoo. Hepe, anong gagawin natin? Katukin mo. Hindi magsisinungaling ang mga aso. Kung dyan nila naamoy ang bakas ng tigring nakatakas, maaaring nandyan nga sa loob ang tigring hinahanap natin. Pulis ito! Buksan niyo ang pinto! Makipagtulungan kayo sa amin! May nakawalang tigre sa zoo! Kailangan namin matiyak na wala ito sa loob ng bahay nyo! Ayun ang tigre! Hepe! Tumalo sa bintana ng kwarto! Sundan natin! Bilis! Okay! Saan? Saan tumakbo ang tigre? Nawala. Ang bilis na nawala. Pero hindi pwede mawala ang amoy niya. Siguradong masusundan siya ng mga asong ito. Tama. Dito tayo! Alam ko narito lang ang tigring yon! Rina, Paul, paano mo ako nasundan? magkadugo tayo. Malakas ang pangamoy ko. At siguradong ikaw rin. Oo. Matagal ko nang napapansin yun. Kahit malayo ang isang hayop sa akin, naamoy ko, naririnig ko, matalas at malakas ang pangamoy Nakakyat ko. ka na mabilis sa isang puno doon sa zoo. Ikaw nga nakakulong sa kulungan ng tigre. Ako nga, Rina. At magagawa mo ring magpalit ng anyo.
kung papatay ka ng tao. Hindi. Ayoko. Hindi mo ako katulad. Magkapatid tayo. Sinabi ko na sa'yo, lahi tayo ng mga tigre. At para maparaming ating lahi, kailangan nating magtalik. Ayoko. Hindi ako hayop. Yan lang ang paraan para manatiling buhay ang ating lahi. Mamatamisin ko pang mamatay na lang at maputa lang lahing ito. Kaysa gawin ang gusto mo. Makinig ka sa akin. Walang masama sa sinasabi ko. Natural ito sa ating lahi. Hindi yan totoo. Ang mga magulang natin, magkapatid rin sila. Sinungaling! Anong patunay ang kailangan mo? Anong kailangan kong gawin para sumunod ka sa akin? Hindi ako susunod sa'yo. Hindi ako magiging katulad mo. Bitiwan mo ako! Kaya magaling ka pa. Hindi! Nagbagong anyo ko na magalit ako. Yan ang sinasabi ko sa'yo. Isa ka rin taong tigre. Hindi mo yung matatakasan. At upang makumpleto ang iyong pagpapalit anyo, kailangan mong pumatay ng tao. Hindi! Ayoko! Upang bumalik ka sa pagiging tao, kailangan mong pumatay ng isa ring tao. Kaya para pinatay mo si Bona? Ang tagapagpakain ng mga hayop sa zoo! Oo! Ginawa ko yun para sa'yo. Para makapilang kita. Para matupad ang dapat matupad. Ang ating pagtatalik. Ang pagpaparami ng ating lahi. Carla, nabalitaan mo na ba? Aling Asya, anong balita? May gumagalang tigre. Pumapatay ng tao. At dito raw huling nakita. Katunayan, ayun basag ang salamin ng bintana doon sa taas itong bahay na tinutuluyan mo. Doon raw tumalon yung tigre para tumakas. Tigre? Walang tigre rito. Ay, kitang-kita ng mga pulis. Pati yung namamahala sa malapit na sa zoo doon. Magkakasama sila kanina rito. Pero ako lang ang tao rito. Pati si Reyna, wala namang kaming narinig na ingay. Ay, tingnan mo yung kasama mo. Baka may nangyari sa kanya. Halika, Aling Asya. Tumuloy ka. Samahan mo ako. Tingnan natin. Baka nga may nangyari kay Reyna. Sabi na naririto lang sa paligid ng tigre. Tatanggalin ko ang mga tali nyo, ha? Sundan nyo. Ituro nyo sa akin. Bilis! Patungo ang mga aso dun sa abandonadong gusali. Oliver! Mga kasama! Doon tayo! Sumunod kayo! Kahit anong gawin mo, hindi mo ako mapipilit. Mas mabuti pang patayin mo na ako. Hindi kita papatayin. Kailangan kita rin na. Pinapunta mo ako rito para gawa ng kahalayan? Anong klase kang kapatid? Intindihin mong sinasabi ko. Natural sa atin ang hinihingi ko sa'yo. Hindi ito masama. Bakit hindi mo gawin sa ibang tao? Hindi mabubuhay ang binhi ko sa normal na tao. Hindi mo ba naintindihan? Makalilikha lang tayo ng katulad natin kung tayong dalawa ang magdinig. Hindi! Hindi, Paul! Patawad, pero hindi ako papayag. Paalam! Babalik na ako sa mga taong kumukop sa akin! Rina! Huwag kang sumunod! Kundi susuplong kita, sasabihin kong ikaw ang pumatay sa babae sa motel at kay Bona! Ang mga pulis, nasundan nila ako gamit ang mga asong yun. Kailangan mag-anyong tigre ako para mabilis akong makalayo. Nasaan? Nasaan ang tigre? Hindi! Pasok siya sa akin! Wala rito si Reyna. Bakit tinangis siya ng tigre? Hindi. Kung nasugatan si Reyna, tiyak may dugo rin sa kwarto niya. Pero wala. Sigurado kang umuwi na si Rina? Oo, sabay pa nga kami naghapunan eh. Ay, kung gano'n bakit wala siya rito? Hindi ko alam. Ay, baka si Rina na yun. Ang bumalik siya. Ay, baka na. Tayo na. Bumalik tayo sa sala. Nag-aalala ko sa hiwagang nangyayari sa paligid natin. Chip, may narinig kami mga putok ng baril. Alice, tawagin mo si Oliver. Narito ang tigre. Binaril ko siya. Tinamaan mo ba? Siguro. Kasi tahimik na.
Pero paano mo nasinta? Madilim dito sa abandonadong gusali. Pag-ungol niya, nakita kong kumislap ang kanyang mga mata sa dilim. Yun ang inasinta ko. Maaring napuruhan mo siya. Pero mas mabuting hintayin natin si Sir Oliver. Ang mga aso ko, nasaan na sila? Nakatali na yung dalawa. Pero yung isa, bumalik sa tirahan ni Rina. Patuloy itong tumatahol doon. Ha? Bakit kaya? Naririto ang tigre. Bakit patuloy sa pagtahol doon ng aso? Naroon na si Sarento. Mas mabuting lumabas na muna tayo kung saan maliwanag. Delikado mong natili dito sa dilim, Chip. Hindi natin nakikita kung natamaan mo nga ang tigre o hindi. May tama ako. Hindi nila ako dapat makita sa anyong tao. Kailangan makalayo ako rito. Kailangan gamutin kong sarili ko. Nasa paligid pa rin ang mga pulis. Kailangan pasukin ko ang isa sa mga bahay na malapit. Ito. Bukas ang pinto. Ay, sino ka? Ay, nagduduguan ka. Ha? Nagbabangungan niyo siya! Wag, maawa ka! Wag, maawa ka! Hindi ako magsusumbong. Magtago ka hanggang gusto mo. Hindi ako magsasalita. Hindi ako magsusumbong. O alam kong ikaw ang hinahanap ng mga pulis. Subukan kong tumakbo para makatakas sa... Ah! Nasaan si Chip? Hinahanap nila yung tigre. Sabi ni Chief, natamaan niya. Sigurado raw siya. Nagpadala na ako ng backup doon. Yun ang tutulong sa kanila. Kailangan puntahan natin si Sargento. Bumalik siya sa bahay ni Rina. Naroon daw yung isang police dog. Tahol ng tahol, ayaw tumigil. Ha? Pero kung nabaril ni Chief ang tigre, sino tinatawlan ng police dog dun sa bahay? Malalaman natin yan. Tayo na. Sumunod na tayo doon. Pero wala nga po akong kasama rito. Pati nga po si Rina wala sa kwarto niya eh. Hindi ko po alam kung saan nagpunta. Papasukin mo na lang ako para malaman ko kung bakit tumatahol ang hawak kong police dog. Kayo po bahala. Huwag kang mag-alala. Kung wala naman problema, hindi ka masasangkot sa anumang investigasyon. Sige po, tumuloy na po kayo. O sige, pasok tayo. Hanapin mo yung naaamoy mo. Sir, sandali na po. Bakit? Papunta po kayo sa hagdan ng basement. Wala naman pong tao dyan. Wala pong gumagamit ng basement. Dito gustong pumunta ng aso. At kailangang sundan ko lang siya para malaman ko kung ano ang naamoy niya. Anong mga ito? Teka, bubuksan ko ang ilaw. Hindi. Mga damit. At mabaho na iba't ibang buto ng tao. Hindi ko magaling ang sugat ko. Kahit pumatay na ako ng tao. Kailangan balikan ko si Rina. Siya na lang ang pag-asa ko para patuloy na mabuhay. Pero saan siya pumunta? Hindi ko na siya naaamoy. Ibig sabihin, malayo na siya sa akin. Kailangan hanapin ko siya. Hindi ako makapapayag na mamatay na lang ako basta. Naku, Sir Sargento, wala po akong alam dyan. Hindi ko po alam na may mga buto ng tao yan. Dito ka nakatira, pero hindi mo alam na may pinatay rito? Anong mali natin kung ilang tao na ang napatay rito? Naku, sir, maniwala po kayo. Wala po talaga akong alam. Katulong lang po ako rito. Yung amo ko, pinagbilinan niya po ako huwag akong
bababa rito sa basement. Ni ayaw niya nga pong palinisin sa akin ang lugar na ito eh. Nasaan ang sinasabi mong amo? Ilang araw na po siyang hindi umuwi. Pero po yung kapatid niyang babae, bagong dating po yun, galing sa probinsya. Siya po ang kasama ko rito. Nasaan yung kapatid ng amo mo? Hindi ko nga rin po alam. Kanina lang po sabay kami naghapunan. Ang alam ko po, natutulog na siya. Pero wala po siya sa kwarto niya. Niloloko mo ba ako? Ako, sir, maniwala po kayo. Ako man ay naguguluhan sa kapabalagang nangyayari sa bahay na ito eh. Dito ka lang. At huwag kang magtatangkang tumakas ha. Po. Iraradyo ko sa headquarters ang tungkol sa mga buto ng tao na narito sa basement. Opo, hindi po ako alis. Hindi po ako tatakas. Sarge, bakit narito pa rin ang mobile sa tapat ng bahay ni Narina? Yung police dog, naamoy niya mula rito sa labas ang buto ng tao na nasa basement. Nakapagtataka. Marami palang alam ang mga alaga nyo. Highly trained sila, Oliver. Pero dito nakatira si Rina eh. Nariyan ba siya? Katulong lang ang naririyan. At may sinasabi siya tungkol sa amo niyang babae. Kanina raw kasabay niya pa ito maghapunan. Pero bigla na lang daw nawala sa loob ng bahay at hindi nagpaalam. Pwede ba akong pumasok, Sarge? Magtatanong lang ako. Nag-aalala kasi ako eh. Tauhan ko sa si Rina. Hindi ko po talaga alam. Wala po akong alam sa nangyari dito sa bahay. Basta abili po sa akin ni Paul, huwag na huwag akong bababa dito sa basement. Naiintindihan ko ho, Aling Carla. Hayaan na natin mag-imbestiga mga pulis. Katunayan, hindi rin ako pwedeng makialam dahil ako veterinaryo lamang sa zoo. Kung hihingi nila opinyon ko, kung buto ito ng hayop o tao, saka lang ako pwedeng magsabi ng nalalaman ko. Kaya huminahon na kayo. Pero makukulong po ako, madadamay po ako. Pag napatunayang inosente kayo sa krimeng naganap, kung krimen nga ang dahilan ng mga buto sa basement, makakalaya pa rin naman kayo. Totoo ba, Oliver? Opo. Ang mahalaga lang sa ngayon, makipagtulungan kayo sa investigasyon. At siguro, ituro nyo na rin kung nasan talaga si Paul. At baka pati si Rina, hostage na ngayon. Kaya biglang nawala rito sa bahay. Pero kapatid po niya si Rina. Hindi niya po gagawa ng masama ang kapatid niya. Saan galing ang alulong ng mga aso? Wala na rito ang aming pulis dog. Ibinalik na yung 3 aso sa headquarters. Ano yun? May natanaw akong anino. Tumakbo. Lumagpas sa akin. Sino yan? Huwag kang magtago. Magpakita ka. Kung hindi, puputukan kita. Magpakita ka! Magpakita ka! Papunta na rito ang Soko. Silang kukuha sa mga buto para hindi makontamina. Sarge, nawawala raw si Rina. Hindi pa siya considered na nawawala. Kung wala pang 48 hours nang nakalipas. Pero paano kung may nangyari sa kanyang masama? Lalo pat hindi pa rin makita yung tigreng tumakas mula rito kanina. Ang sabi ni Alice, nabaril ito ni Hepe at natamaan. Siguradong hinahanap na nila ito ngayon. Sana nga matagpuan ng tigre, pati na rin si Rina. Lumabas ka rin sa pinagkukublihan mo! Magpakita ka sa akin! Ang tigre! Pero anino ng taong napansin ko tumakbo? Inuulit ko! Lumabas ka dyan sa dilim! Kung wala kang kasalanan, magpakita ka! Hindi pwede. Bakit? Sino ka ba? Bakit ka nagkukuble? Hayaan mo na akong makalayo. Kung ayaw mong mapahamak. Huwag mo akong takutin! Mga batak ng dugo! Patungo sa pinagkukublihan ng taong yun! Huwag kang magtatangkang lumapit. May sugat ka! Maraming patak ng dugo sa dinaanan mo! Pag hindi ka sumuko, ikamamatay mo ang pagkawala ng dugo! Sumuko ka na!
bago pa kita lapitan dyan! Hindi mo ako mapapasuko. Paul! Sumuko ka na! Mas mabuting sumuko ka para sa kaligtasan ng marami! Rina, nasaan ka? Huwag ka makialam! Kapatid ko siya! Hayaan mo kausapin ko siya! Hindi ako susuko, Rina. Kabutak ko na! Aatake siya! Ha? Hindi! Ah! Ah! Wag! Sarge, putok ba ng baril ang narinig natin? Putok nga ng baril. Si Cabo, nasa labas. Tayo na, tignan natin. Aling Carla, huwag ho kayong gagalaw ng kahit ano rito sa mga ebidensya, ha? Hindi po. Wala po akong gagalawin. Tayo na! Ayun, Sarge. May dalawang babaeng nakahando sa tabi ng patrol car. Si Cabo yung isa. Si Rina. Si Rina yung isa. Cabo, may pulso pa siya, pero mahina na. May pulso rin si Rina. Rina? Rina? Si Cabo. Sinubukan ko siya iligtas mula kay Paul. Narito si Cabo. Pero wala pa siyang malay. Ang Paul na tinutukoy mo, nasaan? Narito siya kanina. Aatakihin niya si Cabo. Kaya humarang ako. Wala na siya. Anong nangyari? Sargento, Cabo, anong nangyari? yung tao, nakita ko, naging tigre. Nakadroga ka ba? Totoo ang sinasabi ko. May sugat siya. Pero nagaan yung tigre siya. Inatake niya ako. Nakarinig kami ng putok ng baril. Nakapagpuputok ako bago ko nawala ng malay. Hindi mo natamaan yung tigre. Di ko alam. Hindi ko sigurado. Bakit pareho kayong nawala ng malay? Hindi ko rin maalala. Bastang nasa isip ko, ang humarang sa katawan ni Cabo para hindi siya mapatay ni Paul. Ng tigre! Teka, naguguluhan ako eh. Pareho kayong nakakita ng tigre na isa ring tao. Oo! Rina, hindi pwedeng mangyari sinasabi nyo. Pero yun ang totoo. At kailangan ako mismong pumigil kay Paul. Hindi siya titigil sa pagpatay ng tao hanggat hindi siya nahuhuli. Marami ng dugong nawala sa kanya. Hindi na rin magtatagal ang buhay niya. Mas lalo ko siyang dapat hanapin. Bakit pa? Mamamatay na rin siya. Kung tinamaan siya ni Cabo, maaaring mapuruan na siya sa panibagong tama ng bala. Rina, huwag mo na siyang hanapin. Bahala na si Hepe. Alam na niya ang gagawin. Hindi. Ako nakakaalam paano siya pasukuin. Ako ang maghahanap sa kanya. Dahil kapatid ko siya. Hindi ko po alam. Wala po akong alam sa mga kababalagang nangyari sa bahay nito. Ayon sa soko namin, buto nga ng tao ang mga nasa basement. Mahabaging langit. Maaring 2 hanggang 3 tao ang may-ari ng mga butong natagpuan. Wala akong alam. Hindi ko alam kung paano yan nangyari. Kung saan galing ang mga taong yan at kung paano sila namatay. Kung hindi magpapakita ang sinasabi mong amo na si Paul, ikaw ang iimbestigahan namin. Pero katulong lang po ako. Wala po talaga akong alam. Wala po. Ayokong mamatay. Pero hindi tumitigil ang pagtagas ng dugo. Paul! Rina, tulungan mo ako. Tutulungan kita para tuluyan ka ng matahimik. Anong ibig mong sabihin? Tatapusin ko na ang iyong kabangisan. Hindi mo ako pwedeng patayin. Mapuputol ang ating lahi. May iwan kang mag-isa. Huli na tayong 2 sa ating lahi. Kaya lamang ako nananatiling malakas ay dahil sa mga taong pinatay ko. Ang kanilang mga buto, itinago ko sa basement ng bahay. Pero ngayon, kahit pumatay na ako, patuloy ang panghihina ko.
Rina, ikaw lang ang makapagliligtas sa akin. Gampun ka ng kadiliman! Hindi ako papayag na maging katulad mo! Wag. Makinig ka sa akin. Hindi mo ako pwedeng patayin. Tatapusin ko ng kaibangan mo! Hindi makukumpletong pagpapalit mo ng anyo hanggat hindi ka nakapapatay ng tao. Ikaw ang papatayin ko! Hindi! Wag! Kabo, gagamutin ko ang mga sugat mo. Dito ka maupo. Salamat. Pero kaya ko pang sarili ko. Hindi naman ako tatakas. Hindi mo ko kailangan bantayan. Nagbilin si Chief. Dito lang ako. Hanggang makabalik sila. Hindi pa tapos ang investigasyon. Pag nailabasan lahat ng mga buto sa basement, isasama ka naman namin sa headquarters. Patay na ito. Parang nilapang ng kung anong hayop ang liig niya. Ang tigre. Hindi siyang hinahanap natin. May sugat yung tigring na baril ko. May mga tama ng balang nakandusay na laking to. Mga mata ng tigre. Tulad dito ng mga mata ng Rina. Parang kinakausap niya ako. Lumapit sa'yo, Oliver. Mukhang maamo siya. Hindi katulad ng nawawalang tigre. Hepe, hindi kaya totoo ang sinasabi ni Rina? Taong tigre ang kapatid niya. Baka ito na nga yun. Yung nakahandusay dito. Hindi na natin malalaman ang katotohanan. Itawag mo sa soko na may patay rito. Oliver, huliin mo yung tigre. Isama mo sa zoo. Saka natin ipagpatuloy ang paghanap sa nabaril kong tigre. Parang may sinasabi ang tigring to ha. Sa tingin ko, tama sa pantahan natin. Ang nakahandusay na lalaking ito, siya ang taong tigre na hinahanap niyo, Chief. Pag wala nang naging biktima pa, pag wala nang pagpatay na di may paliwanag, siya na nga ang nabaril kong tigre. At totoo ngang may taong tigre. Tayo na, tigre. Isasama kita sa zoo. Doon ay matatahimik ka na. Alam kong ikaw yan, Rina. Pero kung paano ka naging tigre, hindi ko na malalaman pa. Ang mahalaga, madala kita sa lugar na magiging ligtas ka. Mahirap paniwalaan ang ganitong kababalaghan. Ngunit sa guni-guni ng sinuman, lahat ay maaaring magkaroon ng buhay. Ikaw, may naglalaro ba sa iyong guni-guni na kinatatakutan mong mangyari?